Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So ang pag-uusapan na tatalakayin natin ay may kaugnayan po mga kakimpaw sa pagkilos ni Chinita Princess sa humingi po ng saklolo para po kay Paolo Avellino. Para saan kaya itong inihingi po ng saklolo ni Kim Chu? Yan ang malalaman ninyo mamaya. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Arlene Casis, sabi niya dito mas masakit ang kay Kim Miss Ders kasi kapatid niya involved. Kay Paolo, although malaking pera yon at marami silang kasosyo ni Paolo, ang biggest investor nila, siguro hindi gaano mabigat kay Paolo yan kasi hindi niya kamag-anak ang may gawa. Hindi kagaya kay Kim na kapatid niya mismo, parang nagkatotoo ang hula doon sa vlog ni Kim na may malaking problema ang haharapin ng dragon sa taong ito. Baka ito na, Mistress. Maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Arlene Casis. Yes, may punto po ang inyong mga sinabi na hindi gaanong masakit kay Paolo Avellino ito dahil hindi naman niya kadugo yung nagnakaw o yung kumuha po ng pera. Mas pasakit nga naman yung kay Chinita Princess na mismong kapamilya, kadugo niya, mga kakimpa ang kumuha po ng kanyang pera. Pero itong kay Paolo Avellino, medyo masakit naman dahil 100 plus million ata yung nawala mga kakimpaw dahil nabalitaan na natin na 9 digit daw po yung nawala. So 100 million ito mga kakimpaw na talaga naman pong pinagpaguran ni Paolo. Kasi si Paolo po talaga yung may malaking share dito sa kumpanya po na to mga kakimpaw. Kaya naman po talagang hindi biro din po ang mawala ng ganitong halaga, di ba? Hindi naman po yan pinupulot ni Paolo Avellino. Pero ang kagandahan dito mga kakimpaw, meron siyang Chinita Princess na talaga namang andyan at handa pong umagapay sa mga ganito pong sitwasyong nararanasan ngayon ni Paolo. And hopefully malutas po yung kanilang problema ngayon, 'di ba? Dahil talaga namang sobrang nakaka-stress po ito mga kakimpaw. Kahit nasabihin na hindi kaano-ano ni Paolo yung nagnakaw or kumuha, still pera pa rin po ito na talaga namang napakahirap kitain dito po sa ating bansa, 'di ba? Kaya sana ay maayos po ito sa lalong madaling panahon. So maraming salamat po sa inyong komento. Ginang Arlene Casis, God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa update na to at unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa sanib puwersang ginagawa ng mga Kimpaw fans para po makapasok or maiboto or maipanalo si Paolo Avellino mga kakimpaw para po yan dito sa SDA 2026 bilang Outstanding Asian Star in the Philippines mga kakimpaw. So sanib puwersa na po ang mga Kimpaw fans sa pagboto. Pero may ilang mga Kimers po mga kakimpaw na talaga namang makasarili po at ayaw iboto si Paolo Avellino. Ang boto daw nila ay para kay Chinita Princess lamang. So grabe lang 'di ba? Si Kim Chu kasi ay nanalo na po noong 2024. So this time si Paolo Avellino naman po ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Pwede naman din nating iboto si Chinita Princess, pero ang focus po ng boto sana ay kay Paolo kasi deserve niya to mga kakimpaw. Hindi naman natin sinabing hindi deserve ni Kim Chu. Nanalo na po kasi siya nung nakaraan. Pero mas maganda po na sanib pwersa po tayo para sa dalawa para wala pong samaan ng loob mga kakimpaw. Sabi nga ng isang fan dito sa X, wag pong narrow-minded. If solid K at P naman tayo, since Kim Pao is one, we are just asking for a little considerations para ipanalo natin si Pao. Pareho silang magaling pero isa lang from Pinas ang mananalo. That's why we are asking to vote for Pao since panalo na si Kim last 2024. Correct mga kakimpaw, ito po yung punto na sinasabi ko kanina. Nanalo na kasi si Chinita Princess noong 2024. So this time, why not si Paolo Avellino naman po ang ipanalo po natin para ma-experience niya naman mga kakimpaw yung na-experience ni Kim Chu nung siya po ay umattend sa show
'di ba? Doon po sa Korea para tanggapin yung kanyang award. And maging si Chinita Princess, nagparaya na din mga kakimpaw para po si Paula Abilino ang iboto po ninyo. Yes, mga kakimpaw, kumilos or umaksyon na si Chinita Princess para ihingi po ng saklolo si Paulo, mga kakimpaw. Para nga naman po yung mga Kimmers ay makipag-cooperate. Kasi may mga Kimmers talaga na ayaw iboto si Paulo, na kesyo ganto, kesyo ganyan. So, di ba, ang tindi po nila. Kasi yung nung nakaraang 2024, ang mga Paunatics, nagkaisa rin for Chinita Princess para mapanalo niya yung 2024. And then nagwagi naman si Kim Cho. So this time, si Paula Abilino naman sana. Sabi nga po ni Kim Cho sa kanyang inilabas na statement, "Hello Pam, let's vote for Pau na naman this time para siya naman ang maka-experience ayan mga kakimpaw, hindi natin mabasa kasi Chinese yan. Ay, Korean language. Sabi niya, exciting mag-Korean si Paula Abilino. Tinag niya, salamat po sa lahat ng bumoto na. So, ayan po yung statement ni Chinita Princess na kung saan ay naglalayon po na hikayatin ang lahat na iboto si Paula Abilino kahit hindi na daw siya mga kakimpaw. O diba, nagparaya na si Kim Cho para ma-experience naman ni Paulo na si Paulo po ang umattend doon at tumapak sa entablado. 'Di ba? Exciting po 'yun. Kaya sana ay wag po tayong mapang-isip, 'di ba? Wag po tayong narrow-minded. Ipanalo natin ito since ang Kimpaw ay isa lamang naman po, 'di ba? Kung Kimmers ka, ayaw mong bumoto talaga, edi sige bahala kayo diyan. Pero si Kim Cho kasi nakiusap na, 'di ba? Di mo ba pagbibigyan yung pakiusap ng iniidolo ninyo na si Chinita Princess por Paulo? So kahit na meron pong problema ngayon si Paulo, ganun din si Chinita Princess dahil nga po diyan sa usaping pera na nawala po sa kumpanya ni Paulo Abilino. Ito pa rin si Chinita Princess nakikiusap at nag-update sa mundo po ng social media. Nang sa ganun mga kakimpaw, talaga namang mawala-wala yung stress ni Paulo Abilino na pinagdadaanan niya po ngayon. So why not naman na maging tumulong tayo kahit nasa ganitong bagay lang. Napakasimple lang naman ito mga kakimpaw para po sa iba dyan. Kaya naman pagtulungan na po natin si Paulong ipanalo to. Since si Kim Cho na po ang nagsasabi at nakikiusap sa lahat na iboto si Paulo Abilino. Kahit para kay Chinita Princess na lamang. Kahit hindi para kay Paulo, kay Chinita Princess na lang, okay? So, sana po ay makaboto ang lahat ng mga listeners natin na nakikinig po sa update natin na to. Okay, magpatulong na lang po kayo sa mga apo nyo, sa mga anak nyo, or sa mga pamangkin po ninyo kung hindi nyo po masyadong naiintindihan yung pagboto ukol po dito. Okay? So, paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.